noong panahon sa tahimik na lugar ng maligaya sa bayan ng Etchage, naninirahan ang kwento ng isang mandirigma na kilala sa kanyang pambihirang lakas. May kakayahan siyang magamagamot gamit lamang ang lana, talahib at tubig. Dahil sa taglay niyang kapangyarihan, nakapaglalakad siya sa ibabaw ng tubig. Kaya niya rin magkayo bilang hayop, maglaw parang anino, at ang gamit ng pawid o talahib ang siyang panghuli sa mga kalabang ilungod. Siya si Miguel Domingo Dapanan. Tungayan natin ang kanyang natatanging kwento. Isang araw, nasa may ilog ang magkakaibigang si Aya, Isabel at Dina. Isabel, huwag mong kuskusin ang kuskusin yung damit. Baka pati balat mo matanggal. Hayaan mo na. Baka masama ang loob niya. Tumahimik na kayo. Kung wala kayong gagawin, umuwi na kayo. Teka, naririnig niyo ba yun? Sino yon? May tao doon, oh. Ay, yun. Ano, Lina? Ano? May prinsipe. Oo nga. Isabel, tignan mo. Ang kinis at ang laki ng katawan niya. Napakakisig. At kumikislap ang kanyang kutis. Ano ba? Magsitigil nga kayo. Dala niyo na rin at makauwi na tayo. Ay, bakit galit ka? Siguro, gusto mo siya, no? Uy, hindi. Hoy, papalapit siya, Isabel. Inka-aman niyo charger ko Teka, na kuya. maayos ba yung itsura ko? Awan matyan. Awon. Awan matyan. Tingnan mo Ay, gabini. naku na si. Ay, May nakabatong charger ko. Awan ni. Uy, Isabel! Magandang umaga raw! magandang umaga din. Kung gano'n, ikaw pala si Isabel Bini-Bini. Dinala ko rito ng iyong matatamis na ngiti at mapupungin ng mga mata. Ah, hindi lang gwapo. Magaling rin ang agit ang ginong ito. Ang ganda ng araw, ngunit mas maganda ka sa aking paningin. Tila halimuyot ng isang bulaklak ang iyong atid sa aking diwa. Kaya ako'y napalapit sa mayunging Bini-Bini. Afro Joe? Ganun ba? Ibig kong sabihin, walang problema sa akin. Mula noon, palaging nagtatagpo ang dalawa at tuloy naman lumalim ang kanilang pag-iibigan. Sa paglipas ng panahon, ikinasal si Domingo at Isabel. Mabuhay ang bagong kasal! Mahal kong asawa, maglilibot muna kami ni Clemente sa ating nasasakupan. Darating ng anihan, at salamat kay Batahan na binigyan tayo ng makaganang mga pananim. O siya, sige mahal ko. Mag-iingat kayo. Kami din ay tutungo sa ilog upang maglaba. Aya, Lina, tinawag niyo na ba ang ibang kababaihan? Oo, tara na. Ang lamig ng tubig rito. Napakasarap maligo. Oo nga. Habang sila'y nagkakasiyahan, hindi alam ng mga kababaihan na sa hindi kalayuan, may mga matang nagmamasid sa kanila. Dito pala namamalagi ang mga kababaihang yogan. Pinuno, balitaw siya ang hinabalasawan ni Miguel Dapanan. Lahat ng nakikita mo, Juan Francisco, ay mapapa sa akin. Ang lupa, pananim, tirahan, minamahal at buong tribo yogan ay magiging alipin ng ilungot. Pinuno! Pinuno! Oh, saan ka nanggaling, Clemente? Kanino pa kita hinintay? May problema tayo sa bandang hilaga ng ating nasasakupan. Nasira ang mga pananim, may pagnanakot sa mga tirahan, at ang malala ay nawawalang ibang kababaihan. Ano? Imposible! Nais siguro ng mga ilot nagdigmaan! Pinuno, huwag kang maging padalos-dalos. Mamaging si Yaku na siyang tunay nating patnubay. Kung gano'n, aalamin ko ang plano ng mga ilot. Sasama ako, Hindi! Pinuno. Tipunin mo lahat ng yogad. Sa aking pagbabalik, magkakaroon tayo ng pagpupulong. Masusunod, Pinuno. Binagtas ni Mengal Dapanan ang daan tungo sa lupain ng mga yogay. Nagbalat kay siya bilang aso upang magmasid. Ano yan, Francisco? Isang lamang aso, Pinuno. Alin niyo ang maingay na yan? Kaninong alaga yan? Ilayo niyo sa akin baka mapatay ko pa yan. Walang hiyang aso. Tila ba'y parang isang espiya? Ano ba, Pinuno? Pati ba naman isang aso?
ituloy natin ang pagpaplano. Paglubog ng araw bukas, dapilat ng kababaihan, ang kanilang tirahan ay ating susunugin. Maganda mga kawal. Labas tama may langot to. Kala nyo may isa nyo kasi inyong plano? Paalisin niyo ang ato na yan, isang malas! Matapos makuha ni Mengal ang plano ay dali-dali itong nagtungo sa bulwagan ng tribu Yogan. Mahal ko, anong nangyayari? Bakit tila kinakabahan si Clemente? Mahal ko, kailangan ko lang iyong tulong. Ano nangyayari, Pinuno? Tugunan na kami! Nawawala ang aming mga kalabaw. Sinira ng mga lot, mga tanim na trigo. Ang aming kamalig nasusunog! Makinig kayo lahat! Ako si Mingad na Panan bilang inyong pinuno. Bukas na paglubog ng araw, tayo sasukupin ng mga ilungot. Sisirain ng ating mga pananim. Susunugin ng ating diraan at dadagpin mga kababaihan. Ano? Teka, paano ba ito nalaman, Pinuno? Gamit ang aking kapangyarihan, ako'y nagbalat ko bilang isang aso upang magmasid sa mga ilungot. At doon narinig ko ang kanilang mga plano. Mahal, may plano ako. Ililikas ko mga bata't kababaihan. Kayong mga kalalakian ay ihanda ang mga armas para sa digmaan. Mahal ko, Mengal, ikaw nang bahala sa kanila. Wala tayong oras. Kailangan natin maganda. Ngayon din! Masusunod, Pinuno! Naghanda ang mga yogat sa digmaan. Paglubog ng araw, nakabibing katahimikan ang pumalot sa tribu Yogan. Mahal ko, mag-iingat ka. Ihintayin kong iyong pagbabalik. Ngayon na, Isabel, ilikas mo na sila. Naririnig ko na ang kanilang mga yapak at yabog. Mga kasama, maganda! Isa, dalawa, Ilungot! Sugod! Lumakas kayo mga yogat, kay sasarubin na namin! Gah! Si Kansi Mengal na Panan, umalik kang tulad kami! Magpagkakamti na kuwamaw! Ang maganino kami, ay di kami! Tribo Yogan! Sugod! Gah! Pasensya! Lumabas ka, Mengal! Anong pinagsasabi mo, Francisco? Bigla na lamang siya naglaro, Pinuno! Imposible! Kahit sama ang talahin, sabay-sabay na napagutan ng ulong ating magkawan! Hindi maaari! Nasaan ka, Mengal? Huwag kang duwag! Lumaban ka ng patas! Ako bang hinanapon yun dito? Ano? Alisin mo ang punyal sa leg ko, Mengal! Bitawan mo siya, Mengal Tapanan! Gusto mo ba ang mabuhay niyo ang minamahal? Mengal! Mahal ko! Ano ba? Bitawan mo ako! Ano pang hinihintay mo? Bitawan mo ako, Mengal! Isabel! Malcolm! Bitaw mo ang asawa ko! Francisco! Paalam! Hindi na ako lang. Mali ang iyong pinangga, Dionisio. Hindi ang aking lupa. Lalo nang hindi ang aking minamahal. Kung ano ang dapat sa'yo, ay paglaban mo! Labastan! Isabel, gamutin mo si Mengal tulad ng itunyurin sa iyo. Malinis kasi wala na yun ka. Hindi siya magulo. Nandito na ako. At gagamutin kita. Huwag kang umiyak. Nadudurog ang aking puso. Dahil na, ang mahalaga ay nagtagumpay tayo. Mga kasama! Nagtagumpay tayo! Viva Yogan! Viva Yogan! Viva Yogan! Viva Yogan! Mula noon, naging mapayapa ang nasasakupan ng mga Yogan. Iginagalang si Mengal Dapanan ng kanyang tribo, samantalang siya'y kinakatakutan ng mga mananakong. Dahil kay Mengal, si Isabel ay natutong magamot gamit ang lana, tubig at kalahim. Simula noon, ang mga kababaihan ay marunong na magamot hanggang sa panahong ito. Pagaling. 9:50. Si Ay, si Dapat na.